Hi people! Gumawa nga ako ng mango graham bars. Tignan nyo naman kung gaano nakakatakam at napakasarap ng ating nagawang graham bars. Gusto nyo rin bang malaman kung paano ko ginawa itong ating mango graham bars? Samahan nyo ako at panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo para malaman nyo kung paano ko nga ba ginawa ang napakasarap at napaka-creamy na mango graham bars na ito. Kaya tara, samahan niyo ko! At meron nga tayo ditong mangga. Ayan, nabili ko nga lang yan ng 40 pesos sa palengke dahil nga sobrang mura nga ng mangga ngayon. Kaya naman napabili ako ng hindi oras at naisipan ko nga gawin na nga lang itong mango graham bars dahil nga nagre-request ka ang mama ko matagal na gumawa daw ako ng mango graham bars. Pero first time ko lang talagang gagawa ng mango graham bars. Pero lagi naman akong gumagawa ng mango graham na nasa tab. Pero yung bars hindi. Nasa tab lang siya at binibenta ko nga siya sa mga kakilala ko ng 135 pesos. Pero kung ito ibebenta natin ay bibenta nga lang din natin to ng 20 pesos ang isa. Kaya naman tara samahan nyo akong gumawa at ayun na nga, hiniwa ko nga lang itong mangga ng dinanggal ko yung pisngi niya at meron nga isang bulok dyan dahil nang hinayang nga ako kaya naman ginawa ko na lang ng paraan, tinanggal ko nga yung hindi na pwede at pagkatapos nga nun ay tinuloy-tuloy ko lang ang paghihiwa ko at iniwalay ko nga yung pisngi sa buto at yung buto nga ay kakainin na nga lang namin ng mga anak ko yan, panghimagas at pwede rin namang iulam yan. May mga maasim at matatamis nga dito sa aking nabili dahil hindi nga ako marunong mamili niyang mangga. At ako nga lang ang namili niyan. At 40 pesos lang din naman kasi yan. Kaya naman okay lang din yan. At tamang-tama nga lang din yung asim niyan dahil matamis nga ang cream natin sa ating mango graham bars. So, iniwa-iwa ko nga lang yan ng pa-cubes-cubes at tinanggal ko yan sa balat ng mangga gamit ang kutsara. Ayan. Tapos nilagay ko siya dyan sa bowl. At nang matapos ko na gawin yan lahat, ay set aside na nga natin yan at gagawin naman natin yung ating mixture. Pero kayo ba, kapag gumagawa kayo ng mango graham or mango graham bars, ano mang ginagawa nyo? Cube-cube din ba yung mangga nyo or gina-grind nyo pa? Ako kasi cube-cube lang para naman pil na pil natin ang mangga. At ito na nga, meron nga tayong malaking bowl dyan. At naglagay nga lang ako dyan ng creamy asada, 2 can. Kahit anong brand ng creamy asada pwede nyo gamitin. Ako yung binili ko lang to sa Dali, kaya naman ito na lang yung ginamit ko. 2 chilled yan, dapat chilled overnight yan. At gagamit din tayo dyan ng isang condensed na chilled din overnight para naman mag-form ang ating cream. Pero hindi naman siya kailangan na double. Basta mag-double lang siya, okay na yon. Pero wag lang din malabnaw kasi magtutubig yung cream natin kapag malabnaw. Kaya kailangan talaga nating i-chilled overnight yung ating mixture gaya na lang ng creme densada o kaya condensed and all-purpose cream. Pero ako hindi na ako gumamit ng all-purpose cream dyan dahil nga mayroon na tayong creme densada. Ang creme densada ay pinaghalong condensed at pinaghalong all-purpose cream kaya pwede na rin yan. Pero kung nasa sa inyo kung maglalagay pa kayo ng all-purpose cream para lalong mag-double. So, ayun na nga, nung matapos ko na nga yan, ay hininda ko na nga itong aking pasuko ng hand mixer. So, ginawa na nga lang ng paraan to ng asawa ko dahil nga, ayan, hindi na siya gumagana. At pag sinaksak mo nga yan, diretso gana na yan. Kaya naman, kailangan ko na siyang ilagay na diretso dyan sa ating mixture dahil nga, aandar na yan. At kapag hindi ko nga ginawa yun at pinaandar ko muna siya, ay panigurado kalat-kalat ang ating mixture. Kaya naman inulubog ko muna siya bago ko siya sinaksak dahil nga aandar na talaga ito at ginawa na nga lang talaga ito ng aking asawa at hindi pa nga ako nakakabili ng bago. Kaya naman pagtsagaan na nga lang muna natin ito at nang mag-double na nga ng ganyan ng ating mixture ay okay na yan dahil nga ganyan nga yung ina-achieve natin na double niya at saka ko naman tinanggal na itong ating hand mixer at diretso ko na nga sa hugasan niyang ating warwis na yan dahil nga huhugasan na yan at itatabi ko na nga itong ating hand mixer at pagkatapos ko nga magawa na yung mixture at isinet aside ko lang yan at pinunasan ko nga lang itong ating nabiling Tupperware ng
paggawa ng Graham bars. So, nabili ko nga lang ito sa Orange Apps at 3 piraso na siya, murang halaga. Nasa 125 ko lang yata ito nabili, pero napakatagal ko na itong nabili, ngayon ko lang talaga siya nagamit. So, ang galing nga dahil nga sakto-sakto nga lang yung mga Graham crackers dyan sa ating Tupperware at hindi ko na nga kailangan magputol-putol pa dyan dahil nga sakto-sakto na nga siya dito. So, ayun na nga, nilagyan ko na nga lang yan ng Graham bar sa first layer. So, hindi nga ako nakontento dyan dahil nilipat ko pa nga at napagtanto ko na magkasing size lang pala at nilipat-lipat ko pa ng ganyan. So, ayun na nga nang matapos ko na ilagay yung first layer natin ng crackers dyan. Hindi ko na nga rin pala dinip yung crackers natin sa water or milk. Okay na yan. Dahil nga bars naman yung gagawin natin. At ilalagay na nga natin itong ating mixture. Ayan, ilalagay na nga natin lahat yan dyan. Hindi tayo magtitira dahil nga Graham bars ang gagawin natin ay kailangan ay makapal yung ating cream sa loob. Ayan. At ikakalat na nga natin yung paglagay natin dyan. Kailangan ma-cover natin yung buong Tupperware na yan at buong Graham na yan. So, ayan. Kapag nakakalat na nga natin ng ganyan ay ipantay lang natin para naman hindi magkaroon ng discrepancy sa size ng ating Graham bars at sakto-sakto lang yung size niya. At nang matapos ko ngayon ay nilagay ko naman itong ating cube na hiniwa kanina na mangga. Ayan, nilagay ko na nga yan. Nahirapan nga ako sa paggamit ng kutsara dyan. Kaya naman ikinamay ko na lang din pero huwag kayong mag-alala dahil nga bago ko yan kinamay ay naghugas muna tayo ng matindi dyan. At para din makalat natin yung mangga sa ating mixture at hindi tayo magkaroon ng laktaw-laktaw. Kaya naman ikinamay na nga natin yan. Pero hindi naman to pang tinda, pangkain lang naman namin mag-ana. Kaya naman okay lang yan kapag kinamay. Pero kung pang tinda to, huwag kayo mag-alala, mag-gloves pa ako dyan at mag-alcohol para sa inyo. Charis lang. So, ayun na nga. Nung matapos ko na lagyan lahat ng parte ng mixture na nakikita ko na walang mangga dyan, ay nilagyan ko nga lahat yan dyan. At pagkatapos ko ang gawin yan, ay ilulubog nga natin yung mangga sa pinakagitna. Para naman gitnang-gitna yung mangga natin kapag tumigas na yung ating mango Graham bars. Para naman hindi siya umangat. Ayan, kung nakikita nyo, nilulubog ko na nga sila isa-isa para naman dun sila sa gitna mag-stay at para hindi sila mag-angatan mamaya. At huwag kayo mag-alala dahil maglalagay pa nga tayo dyan sa ibabaw ng Graham cracker dahil nga hindi nga magiging Graham bars yan kung hindi nga tayo maglalagay pa sa ibabaw ng Graham cracker. Kaya naman uulitin lang natin, maglalagay tayo ng Graham cracker dyan hanggang sa mapuno natin yan. At pagkatapos nga natin mailagay yan ay i-chill lang natin itong ating mango Graham bar sa freezer ng overnight 24 hours, ayan, bago natin siya ikakat at ilalagay natin sa packaging. So, nang matapos ko na nga yan, ay tatakpan lang natin yan ng maigi at ipamake sure natin na nailagay na nga natin yan at ipiperes ko pa nga yan ng kaunti para naman ma-make sure natin na dikit talaga yung crackers niya sa mixture. At pagkatapos ko nga yan matakpan ay ilalagay na nga sana natin yan dito sa freezer pero nakita ko na ang daming laman pala sa ibaba pero kailangan natin siyang ilagay sa baba dahil nga mas na may nagyayelo nga doon at mas magiging matigas siya. At ayan na nga, inilagay na nga natin. At pagkatapos nga yan ay bumalik ako sa ating munting kusina at nagligpit-ligpit nga lang ako ng mga kalat ko dyan at baka mamaya papagalitan na naman ako ng nanay ko. So, ayun na nga, naglinis-linis lang tayo dyan. At pagkatapos ko nga maglinis dyan, ay inutusan ko nga tong anak ko na itapon yung basura na pinagamitan ko dito. Dahil nga, para naman tuloy-tuloy na ang paghuhugas ko dito. At nagtatanong na nga sila dyan kung pwede nang kainin yung Graham bar. Sabi ko nga dyan ay hindi pa dahil nga hindi pa nga matigas yan. Napaka-excited naman ng aking mga anak. So, okay lang yan kasi excited nga silang kumain lagi ng Graham bars. Kapag ka nga naggagawa ako ng mango Graham talaga, sila talaga yung nauunang tumitikim at gustong-gusto talaga nila yung lasa dahil nga masarap naman talaga. At ayun na nga, nung mahugasan ko na nga yung bowl na yan,
Nabili ko nga pala yan sa Shopee at sobrang helpful talaga sa akin yan kapag ka nagawa ako ng mango graham bar dahil lagi nga ako dyan nagluluto. At ito na nga, kinabukasan na nga ito at hindi pa nga ako nakakapagpalit ng damit dyan dahil nga kagigising ko lang. So, intindihin nyo naman. So, ayun na nga. Naglagay na nga ako dyan ng cling wrap dito sa aking mesa dahil nga wala pa akong rubbing mat. So, ito na muna ang cling wrap ang gagamitin natin. Dahil dito nga natin ikakat yung ating graham bars na patigasan natin ng overnight. So, lalagyan lang din natin yan ng cling wrap para naman hindi madumihan ang ating mango graham bars. So, ayun na nga nang matapos ko nga lagyan ng cling wrap yung ating mesa na pagkakatan natin ng ating graham bars, ay kinuha ko na nga sa rep ang ating mango graham bars. Ayan. So, ayan, matigas na nga talaga siya dahil in-overnight ko nga siya. At kita nyo naman yung yellow dyan sa ibabaw. At nung pagkalagay ko nga dyan ay tinanggal ko na nga itong takip. At binukabuka ko lang yung gilid niyan para naman hindi tayo mahirapan mamaya kapag itinaob na natin siya. Ayan. At itinaob ko na nga yan at sobrang ganda talaga ng pagkakagawa natin dito. At first time ko lang talaga nakagawa nito. Pero parang ganun na rin, easy na rin kasi lagi nga akong gumagawa ng mango graham sa tub. Ang kaibahan lang nito ay ikakat natin siya dito sa gitna. So ito nga, pangkat ko na to, matagal ko na rin itong nabili sa Orange app. Ngayon ko lang talaga din nagamit. At natulala nga ako dyan dahil nga mali yung pagkat ko dyan. Dahil pinag-isipan ko muna mabuti kung paano ko nga gagawa ng paraan. Kaya naman, nagawan ko naman siya ng paraan. Ayan. Kinat ko siya ng ganyan. Ang magiging size kasi nito dapat ganyan kalaki. Ayan, ganyan. Bali parang 2 cracker siya. Hindi siya 3 cracker. Kasi nga, pag binenta ko to, ibebenta lang natin to ng 20 pesos ang isang bar. Kaya naman sobrang pangmasa lang talaga. Ayan. Kaya naman ginanyan ko na lang yung cut niya. At least nagawan ko pa ng paraan. Ayan. Kaya naman yung makat ko na yan lahat dyan, ay sobrang nasatisfy nga ako dito sa aking nagawang mango graham bars dahil nga sobrang ganda ng texture at sobrang talagang ang ano talaga niya, ang sarap niya talaga. Kaya tignan nyo naman yung mangga niyan sa loob. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o. Gitnang-gitna talaga yung mga mangga, o 'di ba? Dapat talaga ipupush niya siya pa gitna para naman gitna siya. At ito na nga yung nagawa natin lahat. Wow, at sobrang sarap ngang tignan. Gusto ko na nga kainin pero sabi ko wait lang kasi di pa nga ready. So ayun, nagpigil muna si ate nyo. At ito na nga yung packaging plastic natin na matagal ko na rin talaga itong nabili sa Orange app. Diyos ko po, ngayon ko lang talaga nagamit. At nahirapan nga ako sa paglusot dito dahil nga first time ko pa lang itong ginawa. Hindi ko pa alam yung technique niya kung paano siya ilusot. Kaya naman ginawa ko, kinamay ko na lang. Pero huwag kayong mag-alala nga dahil nga malinis nga yung kamay ko dyan. At hindi naman talaga to pang tinda. Pangkain lang namin tong ng mga anak ko. Kaya naman okay lang nakakamayin ko yan. Pero kung pang tinda to, huwag kayong mag-alala, mag-gloves talaga ako para sa inyo. At ayun na nga, satisfy ako na shoot ko na yung isang piraso. At inulit-ulit ko nga lang yan dyan ng ganyan. At nung makuha ko na nga yung technique kung paano ko siya madaling may susuot dyan, ay ginamit ko na nga rin talaga itong tong namin dahil nga naano naman ako na binibidyo ko na kinakamay ko lang yung yung graham bars. Kaya naman gagamitin na rin natin itong tong natin dahil nga nakuha ko na nga yung technique kung paano siya ilagay dyan sa ating plastic. At dahil nga first time ko pa lang to ginawa ay hindi ko pa siya gamay, pero wag kayong mag-alala, ilang minutes lang ay matututunan ko na rin yan dahil nga fast learner ang ate nyo. Kita nyo naman, ilang minuto lang, di ba? Alam ko na agad kung paano, di ba? Napakabilis ko na. So, ayun na nga, nilagay ko na nga ng mabilisan yan dyan, tingnan nyo man, di ba? Gaano kabilis. So, ayun na nga, nakuha ko na nga yung technique dyan kung paano ko siya ilagay sa plastic. Ay, tuwan-tuwa nga ako dahil nga napadali na yung trabaho ko. At after ko na nga yan ilagay lahat dyan sa ating plastic, ay isiniled ko na nga yan. At ito, pang sealed na to, grabe, ang tagal na nito, 2019 pa yung pang sealed na yan. Hanggang ngayon, buo pa. Ang akala nga ng mama ko pang kulot daw yan sa buhok, pero sabi ko hindi, pang sealed to sa pagkain, kahit na anong isealed nyo dyan. Pwedeng pwede at sobrang effective talaga ng sealed na yan at sobrang tibay talaga ng pagkaka-sealed niyan. Grabe, ang tagal na rin talaga ng sealed na yan. Ngayon, nagana pa rin. Akala ko nga hindi na siya nagana dahil nga sobrang tagal na niya. So, ayun ang
ma-sealed na nga natin lahat yan at tingnan nyo naman kung gaano ka-sealed yan, oh. Oh. Sobrang satisfied talaga ako dito sa sealer na to. Grabe, ang tibay talaga niya. At di talaga ako nagsisi na binili ko yan noon. So, ayun na nga, nang matapos ko na nga lahat ay niligpit ko na nga rin itong ating matibay na sealer. At ito na nga lahat ng na ating nagawa. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda at kung gaano ka-satisfy. Kaya naman nagkaroon ako ng panibagong idea sa titinda ko sa next time. So, tingnan nyo naman kung gaano ka dami nung nagawa nating mango graham bars. Kaya naman, next time ay magtitinda na nga ako dito nito sa bahay. At iiba-ibahin ko nga yung flavor. At 20 pesos nga lang siya isang bars. At ayun na nga, kung nakaabot nga kayo sa video na ito, ay pakishare naman ang video na ito at pakicomment na rin sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung saan na nga nakaabot ang video na ito. At kung hindi pa kayo nakapollow sa aking Facebook account, ay i-follow nyo na ako para naman sa update kayo sa mga i-upload ko pang video. At ayun na nga, iniligay ko muna to sa freezer kasi nga natunaw na siya nung nirepack natin siya at kinat natin siya. Kaya may lalagay lang natin siya ng mga 1 hour sa freezer para naman maging matigas siya lalo. At sa sobrang excited nga ng lola nyo, dahil nga may exciting part tayo na tasting part, ay kumuha na nga ako ng isa dyan. At ayun na nga, sobrang excited ko nga ay titikman na nga natin itong isa dahil nga ito nga yung pinaka-exciting part sa ating video, ang taste test. So ayun na nga, binuksan ko na nga at sobrang nahirapan talaga ako dahil nga seal na seal talaga siya at ang ganda nga talaga ng pang seal na ginamit ko dyan. At pinress ko nga lang siya pababa, pataas para naman makain natin siya. At ayan na nga, ganyan nga siya. Kung paano siya kinakain yan, ganyan siya. Ayan, ipipress nyo lang siya pataas para naman hindi nyo natatanggalin yung pinaka-packaging niya dahil ngayon ngayon magsisilbing hawakan din yan. At sobrang nasarapan niya ako dyan kaya lang napakalamig. Grabe, lalo na yung mangga. Sobrang lamig at tamang-tama nga yung lasa ng asim niya sa lasa ng tamis ng mixture. Kaya naman nag-combine sila. Kaya naman sobrang sarap talaga niyan. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Magpapaskil ako dito sa labas ng gate ko ng tarpaulin para dyan. At gagawa nga ako ng napakarami niya para naman maitinda ko dito sa bahay. So, ayun lang. Dito ko na nga tatapusin ang video na ito dahil nga sobrang haba na nga ng video na ito. At hindi ko na rin alam kung ano pang sasabihin ko at na uutal-utal at hinihingal na nga akong magsalita dito. Diyos ko, ano ba yan? In-enjoy ko na nga lang ang pagkain dyan at i-enjoyin ko pa ang pagkain. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang at salamat sa inyo. Thank you for watching. Bye, people!